ang tawag sa mga kwentong pinaniwalaan, kumalat at lumaganap. Pero sa huli, hindi pala totoo. Kaya mag-ingat dahil sa kasawiang palad, mas mabilis na ngayon ang mga itong kumalat dahil sa social media. Marami sa atin madaling maawa sa mga nababasa natin online, lalo na sa mga taong kahabag-habag ang sitwasyon nang hihingi ng tulong. Ang mga post na ganito, mabilis mag-viral. Pero totoo ba? Naisipan naming mag-imbestiga. Isa sa mga umagaw ng aming atensyon sa linggong ito, ang post na ito na umani na ng 5,000 likes at halos 15,000 shares. Larawan ng lalaking naghahanap daw ng nawawala niyang anak na di umano kinidnap. Lalo pa niyang nakuha ang simpatya ng netizens nung i-upload ang kanyang video habang nananawagan. Kasi po, nag-iisa na po kami. Nasa naman na po kami. Ila po anak ko. Pati yung asawa ko namatay. Gawa ng babae na yan. Tulungan niyo ako. Tulungan naman pa niyo ako na makita ko yung anak ko. Sa kagustuhan naming makatulong, hinanap namin ang matanda. Sinadya namin ang Binangonan sa Rizal, kung saan daw huling nakitang naghahanap ang matanda. Punta dito yung tatay noong November 24, 2013. Meron po ba siyang iniwang cellphone number, si tatay na naghahanap dun sa anak? Wala po siyang cellphone din. Nagtanong-tanong ang aming team sa pag-asang makakuha sila ng lead. Para po, pamilyar yan. Para saan po nakita yan? Baka po kilala niyo itong nasa litrato. Ay, dito po siya nakatira? Hanggang sa ituro sila sa eskinitang ito. Abet! Abet! Maya-maya pa, nakaharap na ng aming team ang lalaking ito. Laking gulat na lang ng aming team sa sunod nilang narinig. Tay, tanong ko lang kung kayo ba itong nasa litrato? Totoo po ba itong panawagan ninyo na nawawalan kayo ng anak? Hindi po. Kaya humingi na po ko ng tawad po. So bakit nyo po ito ginagawa? Kasi po, kasi po naghihirap na ako sa buhay ko. Wala na maisipan gawin. Hindi lang. Wala na makatanggap ng trabaho kung may edad na ako. Sa kabila nito, nagpaunlak siya ng panayam sa kondisyong itago na lang ang kanyang mukha. Nobyembre pa raw nung nakaraang taon nung simulan niya ang kanyang modus. Ang mga detalye na nasa kanyang panawagan, inimbento lang daw niya. Kasi sa taga Bulacan talaga yan. Galing sa San Jose. Yung batang yun, nakita ko lang doon. Mag-isa na lang daw siya sa buhay at nakikituloy sa bahay ng kanyang kaibigan. Dahil wala raw tumatanggap sa kanya sa trabaho, nagawa niya ang racket na ito para may maipanlaman tiyan, lalo pat may sakit daw siya sa baga. Paunti-unti lang naman sa 50, ganun, pangkain lang. Yun lang. Kasi wala naman akong hanap buhay kung wala nang tumanggap sa akin kung may edad na ako. Kaya po ko yun lang parang naisipan ko yun lang parang para ko mabuhay. Sa dala ng kahirapan ng taong to, naging palaboy-laboy dito sa lugar namin. Pero mabait siya. Hinanap din namin ang nag-upload ng video para ipaalam ang mga nakuha naming impormasyon. Actually, wala talaga akong inhibitions na nanluloko siya, nakakaawa. Na sana, in one way or another, may magawa rin, may makatulong din sa kanya. Kaya lang sana, yung paghahanap niya ng sympathy from other people is not through making stories. Ganon na nga lang kabilis kung kumalat ang mga kwento-kwento ngayon, lalo na sa social media, kung saan sa isang click lang, pwede nang i-share ang mga istoryang gumulat o umantig sa ating damdamin. Pero ang ilan sa mga ito, hoax o peke lang pala. Katulad ng larawang ito, kung saan idinimanda raw ng lalaki ang kanyang misis
matapos siya nitong bigyan ng pangit na mga anak. Di umano, retokado ang babae, kaya lumabas ang totoong itsura nito sa kanyang mga supling. Kalaunan, napag-alaman na ang larawan pakululang pala ng isang plastic surgery clinic sa Taiwan. Marami sa atin nagulantang sa balita ng isang lasing na di umano buhay na kinain o nilamon ng gahiganting ahas sa India. Kalaunan, na lamang gawa-gawa lang pala ito. Malamang, kinilabutan din kayo sa istorya ng batang babae na sinasabing may serpentosis malianorchis o Jing-Jing's disease, kondisyon kung saan tinutubuan ng tila kambal ahas. Pero sa pag-iimbestiga, napatunayang photoshopped o inedit lang ang larawan. Una, titingnan natin kung ang nagsulat bang ito ay credible. Titingnan natin kung ano yung mga description ng author na ito at reviews ng mga ibang tao. Sa Amerika, nakapagtayo na ng Hoax Museum kung saan kino-compile ang top hoaxes sa kasaysayan. Isa sa mga itinuturing na tanyag na hoax noong 1962 ang paggamit ng nylon stockings para maging colored ang reception ng black and white TV. Bagay na sinundan daw noon ng maraming manunood na kalaunan na lamang pakulo lang pala ng TV technical expert na si Kjell Stenson. Spaghetti cultivation here in Switzerland is not, of course, carried out on anything like the tremendous scale of the Italian industry. Usap-usapan din noong 1957 ang video na ito kung saan isang pamilya ang mistulang direktang nag-aani ng pasta sa puno sa isang farm para ipamukha raw sa mga Briton ang kasaganahan ng kanilang bansa sa kabila ng digmaan. Pero ang video, hindi totoo. Ilan sa mga bagong koleksyon ng Museum of Hoax, giant squid na bunga raw ng radioactive gigantism, bunga ng Fukushima Daiichi radiation sa Japan. At si Hercules na pinakamalaking aso di umano sa buong mundo. Lahat ng ito, kung hindi man peke, edited lang. Sa susunod na makabasa o makarinig ng mga kwento-kwento, nakagulat-gulat, kaintri-intriga o kontrobersyal, relax lang, maghintay ng kumpirmasyon bago ito ipasa sa iba. Dahil baka makatulong lang kayo sa pagkakalat ng maling impormasyon.